mga kainday, for today's mini vlog, tara samahan niyo akong ipakita sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko dito sa bansang Kuwait bilang isang kadama. For today, dumating na ang ipina-order ko kay amo na mga kailangan dito sa bahay sa drops kasi nga hindi na kami nag-grocery talaga, nagpapa-deliver na lang siya. Kaya ito na si kuya at ang sabi ko, pakibuhat naman papunta dito kasi alam ko medyo marami-rami ito. Kasi nga 'di ba almost 2 weeks na nagbakasyon yung amo ko at pagdating niya sabi niya ilista ko daw lahat ng mga wala na pangangailangan. At syempre dali-dali naman ako naglista guys kasi alam ko na wala na akong mga panlinis tapos wala na din ako mga tissue. Kasi yung mga tissue guys ay mabilis maubos sa kanila. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila guys, yung kalalagay ko lang tas pagtingin ko wala na naman laman yung isang box. At pabalik-balik na nga si kuya, sorry kuya ha kasi hindi ko yan kaya, charing. Pinabalik-balik ko siya kasi nga siya na yung nagbuhat papunta dito malapit sa akin. At mamaya ako naman yung magbubuhat niyan papunta sa bahay, papasok ba. Kaya ito na nga guys ang buhay ko dito bilang isang OFW sa bansang Kuwait. Minsan masaya, minsan malungkot at minsan din ay nakaka-proud din sa sarili na kinakaya mong mag-isa magtrabaho kahit na malayo ka sa pamilya mo, 'di ba guys? Kaya sa mga katulad ko diyan na OFW saan man sulok ng mundo, laban lang guys. Huwag natin isipin yung pagod, ang isipin natin yung sahod. At o ano yung dahilan natin kung bakit tayo napunta dito, 'di ba? At nang natapos na si kuya guys, syempre ako naman yung magbubuhat papunta sa loob ng bahay. At nakailang balik ako nito kasi medyo marami-rami nga. Hindi ko naman inukupa si kuya na driver kasi alam kong pagod siya kagabi kasi anong oras na siya umuwi. Kaya for today, kargador muna yung kadama guys. Mahirap naman kasi pag mag-isa ka lang magtrabaho sa bahay guys. Kaso nga lang, mas masaya na din yung mag-isa kasi wala kang pakikisamahan. Kaso pag may mga ganitong trabaho ay talagang sa iyo lahat, wala kang magiging katulong. Buti na lang minsan si kuya ay nasasabihan ko talaga na tulungan ako. Kaya ito pabalik-balik ako nito kasi nga medyo marami-rami ang aming gina-grocery ngayon. Yan ang buhay ko. At ito na guys, i-unbox na natin kung ano yung mga laman, kung ano yung mga pina-order ko kay amo. Alam nyo, ang mga pin-order ko na lang naman dito ay yung mga yung everyday na kailangan. Yung everyday na kinakailangan ko sa paglilinis, tapos yung everyday nila na kailangan din nila. Siyempre yung mga kinakain nila guys. O ba diba, una kong bukas pagkain ang nahawakan ko at libre yan guys. Ano siya, free. Kaya hindi ko na yan ibibigay kay amo sa akin na yan. At ito na nga, una kong bukas ng plastic ay nandito yung tinapay. Ano pa ba yung mga laman nito, yung kubos. Kasi nga, nag-order na ako ng mga ganyan kasi alam ko na nandito sila, maghingi sila ng kubos, maghingi sila ng tinapay. Kasi yan lang naman talaga ang kadalasan nilang kinakain. At ako naman ay talagang mahilig din ako sa tinapay guys. At ito yung yogurt ni Madam Damin. Yung nakaraang araw, pakadating nila ay nag-order na si Madam ng yogurt ng anak niya. Siyempre tissue at nagtaka ako kung bakit 2 box yung binili niya. Siguro tinatry na naman niya kung mag-ilang weeks itong tissue na 2 yung binili niya. Siyempre sabon kasi pag Saturday darating yung alaga ako, may pasalubong yung sa akin puro labahin. Kaya kailangan ko ng sabon guys. Everyday talaga ako naglalaba pag nandito yung aking alaga. At itong sabon guys, itong Ariel ay kakaiba siya. Ano siya, liquid siya, para siyang bola-bola na ilalagay mo lang sa washing machine. Yan ang aking mga pina-order sa kanya guys, kasi yan lang naman ang mga kadalasang ginagamit dito sa bahay, o 'di ba? Dati guys, ako talaga yung pumupunta sa Jamia para mamimili. Nililista ko lang tapos pinapakita ko sa kanya tapos binibigyan niya ako ng pera. Pero simula nang umalis na yung una naming driver, hindi niya na ako pinapapunta kasi nga medyo mahal din kapag ako ay magta-taxi na maggo-grocery. Kaya ang ginawa na lang niya ay nag-order na lang siya sa online. Tapos online delivery din and then home delivery din. Tapos yun, kapag anong wala, ililista ko lang sa kanya. Tapos orderin niya na.
Minsan naman ay china-chat ko na lang siya 'pag hindi maramihan. Kasi 'pag marami kasi yung orderin, siyempre napapagod din siya ng kababakrid sa sa cellphone niya kaya nililista ko. Pero 'pag mga ilang piraso lang guys, china-chat ko na lang sa kanya para mabilisan. At, thank you naman kasi kung kahit anong hingin ko ay binibigay niya man. Nag-pa-order pala ako ng saging, ng apple kasi kadalasan yan yung mga hinihingi nila, ng ng pipino kasi mahilig siya diyan is iulam lang niya yan sa itlog tapos ng orange kasi pang juice nila, yung homemade juice. Kasi yan ang mga gusto lang nila guys kasi nga todo diet sila, hindi sila kumakain ng mga kanin dito sa bahay. Kasi hindi man dito sila napepermi. At nagpabili din ako sa kanya ng avocado kaso nga hilaw pa. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko sa bigasan. Kasi 'di ba yung mga taong nasa probinsya guys, kapag may avocado or kung ano man yung gusto mong pahinugin ay nilalagay sa bigasan. At ito na nga siya guys, ito na lahat ang aking pina-order. O 'di ba ang dami. Hindi ko alam kung ilang linggo 'to. Pero medyo medyo matagal-tagal 'to guys kasi yung tissue niya ay 2 box yung binili niya, eh. At ako naman ay hindi naman talaga ako lagi kumakain. Basta may itlog lang at Indomie saka tinapay, okey na ako. Kaya yang mga pinabili ko ay para din yan sa kanila. Minsan naman 'pag biglaan naubos yung tinapay at wala naman talaga akong maraming pinapa-order, 'pag may extra akong pera guys, nagpapabili na lang ako kay kuya kasi mura lang naman. 250 lang makabili ka na ng tinapay or ng toast. Kaya minsan kami na din nagbibili ni kuya kaya hindi na ako nagpapa-order sa kanya lagi-lagi ng bread. At syempre sa bawat ko pa-order sa kanya ay hindi mawawala ang itlog. Kasi guys, itlog lang, tinapay, Indomie, mabubuhay na ako dito sa bansang Kuwait. Makakaraos na ako dito basta laging may itlog. Kasi ginagawa ko diyan, nilalaga, piniprito at kung ano-ano pa. Minsan nilalagay ko sa tuna, minsan pinapalaman ko sa tinapay. Basta, yan lang guys, importante may itlog, makaraos na ako at masaya na ang kadama. Ito lang yung mga pagkain na nililibre ni amo guys. Itlog, Indomie.